Sir, can you just please walk us through, no, para mas maintindihan po ng ating mga kababayan? Opo. Ano ba ang prosesong dadaanan ng isang kontratista bago siya makatanggap ng pera mula sa gobyerno o bayad from DPWH? Let's start, sir. Kapag po ba nanalo sa bidding ang isang kontraktor, kailan siya makapagsisimula ng proyekto at una, magkano ang dapat na ibigay sa kanya ng DPWH? Normally, ang conduct natin dito, Ted, is actually when you enter into a contract, then you are advance payment na 15% of your contract amount. Okay. Meron po yan, 15%. no? Sir, pakiano lang po. 15%. Okay, 15%. 15% bilang mobilization. 15. Ay, yan ho ba Para ay... mobilization. Okay, go ahead, sir. Go ahead po. From the start. Opo, go ahead, sir. Yeah, mobilization fee, ang tawag namin doon, 15%. And then, after you have consumed that 15%, actually, naka 20% ka na ng accomplishment, then yung residual ng 15% mo, babayad na naman kami ulit sa accomplishment mo. So, 5%, 10% until ma-recover yung 15% mo. Binabawas yung 15% mo as you accomplish po yung mga accomplishment po doon sa kontrata mo. Okay. And ang tawag po doon, progress billing. Progress billing po, yan sa progress billing mo. Opo. Sige po. So, binabawas po yun, binabawas yung 15% mo sa mga progress billing mo po. Okay. And then, sir, kapag po tuloy-tuloy ang proyekto, kailan po babayaran ng kompletong amount para po doon sa kabuuang halaga ng kontrata yung kontratista? Kailan po babayaran siya ng DPWH? At ano po ang mga kailangan na dokumento at prosesong dadaanan, please? Ang pagka natapos po yung proyekto, then it has to go through patawag nito, QAU, yung Quality Assurance unit assessment kung natapos ba yung proyekto in accordance with the specifications and your contract, no? And then bago maanuhan yan, may audit din po yan. Audit na rin po namin yan kung pupunta na po yung Commission on Audit para tignan din po para at kung wala hong problema sa lahat, then babayaran po yung final payment niya. And then meron po yung 10% retention fee na ino-hold po namin for 1 year para po doon sa yung 1 year warranty period niya para doon sa proyekto po. Okay. So sir, can you just again walk us through ilang mga tao sa DPWH ang dapat daanan nito excluding COA bago siya magkaroon ng clearance na kumbaga para bayaran siya ng kabuuang halaga po nung kanyang kontrata? Mga ilang pong opisyal ito o tao sa DPWH? Siguro abot ng mga 10 siguro. Kasi including yung mga inspector, quality assurance, pupunta sa finance, yung accounting, pupunta dun sa engineer, assistant district engineer at saka sa district engineer para mapirmahan niya kung ang approving